Magandang gabi. Ating pag-usapan sa ngayon, baling naman tayo sa gobernador ng Bulacan. Yung dating aktor na si Daniel Fernando, yung sumikat sa pelikula na tinatawag na Scorpions. Yung Scorpion series na yan. Ang problema lang sa pelikula na ito po ay malaswa na pelikula. Diyan sa sumikat, si Daniel Fernando. Kaya nga, sa kanyang kasikatan, siya po'y naging gobernador. Binoto siya ng mga Bulakenyo para magiging gobernador ng isa sa pinaka tawag na makasaysayang lalawigan sa Pilipinas. Makasaysayan dahil diyan po ang maraming mga bayani natin ang galing. So magandang gabi kay Edgar Nacion, magandang gabi kay Bergie Piquero. First. So ngayon, ladies and gentlemen, ang ating ipakita ay ito po, bago ko ilabas ito, bigyan ko muna ng konteksto. May isang newsman sa Bulacan na kasamahan ko sa People's Tonight dati. Pareha kaming editor sa People's Tonight. Umalis siya sa People's Tonight at nagsarili. So may sarili siyang dyaryo sa Malolos. Ang pangalan ng dyaryo niya ay Metro News. Bulacan Metro News. Tapos, ilang taon na siya dyan. Pwede mo sabihin kung magsimula na 1995 o 1990, meron na siya dyan eh. Kumbaga, minana niya sa tatay niya. Tatay niya kasi, mga taga-Tarlac ito pero tumagal na sa Bulacan. So, Bulakenyo na rin. So, ang dyaryo na sinimulaan ng tatay niya ay siya na nagpatuloy. At tawag niya si Orlan Mauricio. Hanggang ngayon, naipatuloy niya pa. Alam mo yung buhay ng newsman, siya yung editor, siya yung marami din sa mga baga weekly magazine, kumbaga kung pwede mo sabihin magazine, mula pa sa panahon na yun ng mga Marcelo, nag-umpisa na yan. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang dyaryo. At siya ng klaseng tao na hindi mo pwede mo sabihin na kapita-pitagang journalist. So, kagaya ko ay halos matanda lang sa akin ng mga 5 taon, pero makikita mo yung asenso niya rin. At the same thing, yung the same sharp Orlan Mauricio, nandiyan pa rin. At siya ay laging kritiko para sa akin, kritiko ng mga politiko. So, isa sa mga naging biktima niya sa pagiging kritiko niya ay si Bulacan Governor Daniel Fernando. Si Daniel Fernando po, ang kanyang kapalaran ay nagsimula bilang isang aktor na sexy man. Kumbaga may sexy actress, may sexy aktor. Ang kanyang papel doon sa pinakasikat na pelikula niya, yung Scorpions. Kumbaga makita mo ng ST ba? Nung araw tinatag ST, sex trip. Makita mo talaga para makita mo yung mga tinatawag na private organs, romansahan, ganoon lagi mga pelikula nung araw. At isa dyan sa sumikat na aktor ay si Daniel Fernando. May isang pelikula dito na na-capture magpolitika yung yung pelikula na yon ay na-save pa. Meron akong kopya, ipapapanood ko sa inyo. At siya ay nagmamasturbate habang nanonood na naninilip ng mga ibang tao doon na nagsisex sa loob ng kwarto. Tapos, yan po ang kanyang sumikat siya dyan. Time passed by, naging tumakbo pa ata itong pagiging board member, nanalo. Tapos naging vice governor, nanalo. Vice governor siya ng mahabang panahon ni Willie Alvarado. Si Willie Alvarado, pagtapos ng 3 term niya, binigay niya na ngayon kay
kay Daniel Fernando. So pumalit na si Daniel Fernando. At sa ngayon, siya ang gobernador, pangatlong term yata niya ngayon. So ganun kagaling din siya at nami-maintain niya. Pero maano siya, pikon. Nagsimula yung kapikunan niya ito noong minsan sa estribo ng jeep. Alam mo yung jeep? Sa likod, di ba, tapakan pag sumakay ka ng jeep, tapakan ng jeep, may nakalagay pangalan sa ilalim, sa estribo niya. Sa ika-uunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. Ganun ang nangyari. Alam mo kung ginawa niya? Pinahuli niya sa traffic officer yung jeep na yon at pinapunta sa kanya yung may-ari ng jeep. At ang sabi niya, parang feeling niya siyang pinatutungkulan. Siyang tinitira, feeling niya. So ngayon, ito ni Orlan Mauricio, binira siya ng binira kasi lagi naman siya binibira ni Orlan Mauricio sa mga baha sa Bulacan. Every rain, ilang taon na lumipas, wala pa yung mga flood control projects na yan. Baha na yan. Tapos, ang matindi pa dyan, na binibira siya ni Orlan, ay ang kanyang, meron pa siyang confidential fund na 200 million kada taon, mas malaki pa kaysa kay Sara. Si Sara, 125 million lang. Siya, 200 million. Hindi ko alam kung paano niya nauubos yan. Hindi ko alam kung naubos ba niya o hindi. So, wala ring improvement makikita. May narinig din ako mga reklamo galing sa mga trader ng mga bigas, yung nagkangangalakal ng bigas, pinakialaman na ang kanilang mga truck. Sinisisi na yung mga truck ang dahilan kung bakit nagkakahindot-hetot at nakasira-sira yung kalsada nilang simento. Hoy! Bobo ka talaga. Yan ang problema kapag bobo yung gobernador mo. Kaya pwede mo lang, kanta mo lang, bobo, 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 si Daniel Fernando. Oh, yan. Siya rin po ay masarap kantahan din ng usong-uso ngayon ng chanting ng mga rallyista. Mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Ganon si Daniel Fernando. Naalala mo ba, nung nagsimula na umikot si Bongbong Marcos, nauna pumunta si BBM doon sa Bulacan. Tiningnan yung mga lugar na may mga yung dinadaluyan ng Pampanga River. Doon sa Kalumpang, sa Hagunoy. Tiningnan. Tinuro. Tiningnan mga bahain doon. Kasama, sumama pa sa inspection si Daniel Fernando. So, pautot ka pa, Daniel Fernando. May kinalaman ka naman dyan eh. Siyempre, pwede mo silang sitahin. Di ba? Okay. So, ngayon, ang nangyari, dahil doon sa binira ka na ni Orlan Mauricio patungkol sa naggumawa ng editorial na parang lampun. O di kaya parang yung parang comic style ng pagsulat. Ito, at kinasuhan niya si Orlan Mauricio ng libel. Pero bago kumaso ng libel, ang ginawa niya, nagpadala ng demand letter. Ginamit ang abogado niya. Kabobo naman abogado. Akalain mo sa baka makakita. Gobernador ka ng lalawigan. Padalhan mo ng demand letter, susulatan mo yung newsman, yung editor.
kay Orlan Mauricio, it is hereby being demanded of you. Binabawalan ka na sumulat pa ulit laban sa akin. Aba, press freedom violation yan. Kaya Mr. Orlan Mauricio, kasuhan mo na yan ng civil case, kasuhan mo na rin na sa paglabag sa kanyang trabaho bilang politiko, na ang lahat ng politiko po ay bawal na sumikil o manikil ng kalayaan o ng mga pagpapahayag. Kalayaan sa paglilibag. Biro mo, sulatan mo, magpalabas ka ng demand letter. Nang dahil sa hindi may demand letter, ang topic ng demand letter ay, alam mo ano? O, tingnan natin itong ito nakasulat sa ano? Ang nakasulat sa saan na ba yun? Ito ata yun. O, nakasulat sa informasyon, sa kaso niya laban kay Orlan Mauricio. Basahin natin kung anong kaso. Itong kinaso ni Gobernador. Information. Basahin natin. Ang Regional Trial Court. 3rd Judicial District. Saan na ba yun? Ito. People of the Philippines versus Orlando L. Mauricio. Criminal case number 2174-M-2024. Cyber libel. Information. Itong akusasyon niya. The undersigned Assistant City Prosecutor accuses Orlando L. Mauricio of the crime of libel under Section 4C4 of Republic Act 10175 in relation to Articles 353 and 355 of the Revised Penal Code, committed as follows. That on the second day of August 2024, the above-named accused, with the intention of attacking the honesty, virtue, honor, and integrity, character, and reputation of complainant Governor Daniel R. Fernando, for the purpose of exposing complainant to hatred, contempt, and ridicule, did then and there willfully and lawfully, feloniously, publicly, and maliciously impute a crime, vice, or defect to a complainant and publish through a computer system and with the use of information and communications technologies by posting malicious imputation in Facebook, on an online social networking service, in the account of Metro News Bulacan, with editorial and business offices at the city of Malolos, province of Bulacan, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the following highly defamatory statements against the said Governor Daniel R. Fernando, with no good intention or justifiable motives, which was viewed and read by other people on Facebook users to it. Itong sinabi. Bakit ikaw, itong sinulat ni Orlan Mauricio, bakit ikaw ba yan? Bakit ikaw ba yun? Tinukoy na malibog? Sobra ka. Ang malibog, maraming kabit, girlfriend, at mga anak. Kahit isang anak nga, wala ka pang naipapakilala sa publiko. Kahit girlfriend o legal na asawang babae, wala kay nilantad sa mga Bulakenyo. Kaya yan po ang kinaso. Yan dahil dapat ba ikakahiya yung ano na yan? So, ang unang problema ko rito, nakita ko, dapat makita ito ng korte sa Bulacan at sa mga piskal. Ibig po sabihin ito, hindi nila alam kung ano ang ginawa ng akusado na krimen. Bakit? Kasi ang pagkabanggit, pagkasalaysay kung paano ginawa ay ganito. Did then and there willfully and lawfully, feloniously, publicly, and maliciously impute. Anong in-impute? Anong tinawag na kay Governor? Sabi niya, a crime. Crime? Crime ba yung baog? Pero bakit crime?
Crime ba yun ng malibog? Tapos, vice or defect? Vice? Defect? Ano ba talaga? Crime or vice or defect? Lahat na lang ng klaseng krimen ng libel ay nilagay nyo. Hindi, piliin nyo lang kung alin ang ginawa ng tao ng akusado. Wala. Ano ba talaga ginawa ni Orlan? Tinawag ba niya sa mga naggumawa? Sinabi ba niya na gumawa ng krimen ito si Kwan? Si Daniel Fernando? Hindi naman Sinabi lang, wala naman siyang pinatungkol kung kanino nakatungkol kasi wala namang binanggit na pangalan si Orlan Mauricio kung kanino nakatungkol. Sinabi niya ang lahat, sinabi lang na generally speaking, ang lahat ng tao, lalaki na malibog ay maraming babae o maraming asawa at maraming girlfriend at maraming anak. So, ang punto siya, paano ikaw magiging malibog? Wala ka namang anak. At higit sa lahat, wala ka namang babaeng pinakilala na maging asawa mo. Di ba? Ang alam ko niyang single pa rin hanggang ngayon si Daniel Fernando. So, diyan pa lang, palpak na yung korte ay yung piskal ng Bulacan. Palpak na rin ang korte. Bakit? Dahil tinanggap niya. Dapat binasura niya. Kasi kung ako ang judge, sasabihin ko, hoy, piskal, ano ba talagang ginawa ng akusado? Nag-impute ba siya? Siniraan ba niya si Daniel Fernando dahil sa pagsabi na may ginawang krimen si Daniel Fernando? Tingnan mo nga. Sinabi lang ng akusado ay bakit ikaw ba yun? Tinukoy na malibog? Sobra ka. Ang malibog, maraming kabit, girlfriend at mga anak. Kahit isang anak nga, wala ka pang naipakilala sa publiko. Kahit girlfriend o legal na asawa ang babae, wala ka rin nilantad sa mga Bulakenyo. Ano ba yan? Krimen ba yan? Di. Kung ako yun, ibasura ko na agad itong informasyon. Pagkatapos, vice o defect. Ibig sa vice, visyo. O defecto sa katawan. So, pwedeng defecto. Pero ang problema lang, ibabasura ko rin ito kung ako yung judge. Bakit? Kasi sinabi mo na pinatungkulan siya ng akusado. Na tinawag siyang tinatungkulan ng mga siguro, mga depekto kagaya ng baog. Ang problema lang, pag binasa mo, ang sinulat ni Orlan Mauricio, wala siyang sinabi kung sino ang baog. Hindi niya sinabi na si Daniel Fernando ang baog. Ganun po yun. So, because of that, tumakbo na ng hearing. Hanggang ngayon, nagkaroon na ng paglalabas ng hearing. Ang unang inupo, yung abogado niya na testigo niya, yung abogado na sumulat ng demand letter kay Orlan Mauricio. Hoy, mag-demand letter ka na, huwag kang sumulat patungkol sa akin. Anong klase? Ibang klase itong bakla na to Ay, bakla. Bakla ba? Ay, ambot sa ibo. Daniel Fernando. The Star of Scorpions. Tapos, ibig sabihin, kahit sabihin na natin, bakit mo pinagbigyan ito, judge? Bakit nyo naman, fiscal, wala talagang probable cause na gumawa ng krimeng libel itong si Orlan Mauricio? Bakit nyo pinayagan? Bakit nyo sinabi na may probable cause? Klarong-klaro, hindi naman si Daniel Fernando ang tinira. Wala siyang tira kay Daniel Fernando patungkol sa baog. Tapos inakusan nyo na tinawag niya baog si Daniel Fernando. Tapos sa inyong akusasyon ay inakusahan daw ni Orlan Mauricio o tinawag na nakagawa ng krimen si Daniel Fernando. Wala. Ibig sabihin po, pag ganon ay hindi dapat ibasura na dapat ng korte yung akusasyon. Walang ang ginawang krimen na walang ginawang pagsasabi na kriminal si Fernando at walang sinabi kung anong krimen ang ginawa ni Fernando. Wala. Kaya isa po ito na exhibit. Kukumbinsin ko si Orlan Mauricio na kasuhan ng disbarment ang judge.
at ang piskal. Bakit inaprubahan yung kasong ito? Wala naman siya tinuro. Grabe. Tapos yung abogado, yung legal officer ni Daniel Fernando, yun pa nagtimistigo. At ang higit sa lahat, nilabag niya ang kanyang lawyer's oath sa pagsusulat ng demand letter. Ang demand letter po, para lang yan sa nakautang ng pera at hindi ka babayaran. Hoy, bayaran mo ako. Kung hindi, kakasuhan kita. Ganun ang demand letter. Ano itong demand letter? Hoy, tumigil ka sa pag-publish. Hindi kakasuhan kita. At binawalan pa. Pinalabasan pa nitong huli. Nagpalabas pa ng utos na persona non grata. Si Orlan Mauricio hindi makapasok sa mga kwarto, mga opisina ng Bulacan Provincial Government. Grabe. Ano ba yan? Sino ka ba para magawa ng ganon? Ito pang matindi. Patuloy-tuloy ng hearing. Sige, pinagbigyan. Hearing. Tumistigo yung abogado na loko-loko. Ang teorya nila, kung bakit kumaso, sa totoo lang, ang katotohanan dito, bakla po si Gobernador Fernando. Kung hindi man siya bakla, double blade. Pwedeng bakla, pwedeng manyak. Naikwento nga nito May isang babaeng maganda na artista binigyan pa ng yung FJ, niregaluhan. Saan ba napupuntang yung confidential fund mo 200 million kada taon? Daniel Fernando? Grabe. So, ngayon ito. Ito na ngayon. Tumutuloy-tuloy ang kaso. Ngayon, bukas, sabi ni Orlan Mauricio sa akin, naka-schedule si Daniel Fernando na tumistigo. At sasabihin niya kung bakit nakasala si Orlan Mauricio ng libelo nang dahil sa sinusulat niya yun. So ngayon, ang naging issue, kung totoo bang baog siya o hindi. Naging issue, kung siya babaero ba o hindi. Naging issue, kung may anak pa siya, wala. So, ang ibig sabihin, pinapalabas ni Daniel Fernando na siya ay marangal na lalaki. Pinapalabas niya na siya ay may anak. Pinapalabas niya na siya ay totoong lalaki. At hindi siya bakla. Pero bakit wala ka namang asawa? Pero kung ako tingin ko dyan, marami din akong may client ako, hindi ko lang banggitin na may girlfriend, may boyfriend. Hindi lang ako nag-iingay sa girlfriend. Kaya iyan ang original na pelikula na My Husband's Lover. Ang dami ng husband dyan, lalaki rin. So, walang offense ito Hindi ko tinitira rito mga nakinig sa akin na LGBTQ. So, ngayon, natunugan yata yung plano ni Orlan Mauricio tsaka ng abogado ni Orlan na ipipresenta sa loob ng korte ang pelikula na Scorpion Nights. Ano ang meron doon sa Scorpion Nights? Para mapatunayan ni Orlan Mauricio na nagsasabi siya ng totoo na malibog nga ito. Siyempre, pag akusado ka, entitled ka lahat ng depensa na pwede mong gawin. Nasa konstitusyon natin yan. Sa rights of the accused. The accused has the right to demand the production of the evidence. Whatever evidence is it that the accused thinks that can help him in his defense. Ito ngayon,
Ito na siguro. Ngayon ang nangyari, ito, nagsampa ng motion. Nagsampa ng motion si Daniel Fernando sa pamamagitan ng kanyang abogado. Anong motion ang sinampa? Nagsampa siya ng motion na payagan siyang tumistigo sa bahay niya, siya nakaupo o nasa opisina niya. At video conference, sa video lang. Parang messenger. Tatawag siya tapos ang korte, ang judge andun sa korte. Ganon ang motion niya. So ngayon, ito po yung kanyang motion. Basahin natin ang motion niya. Hindi, ang motion niya yun na sa bahay. Ito naman ang oposisyon ni Orlan Mauricio. Basahin natin ang oposisyon ni Orlan Mauricio. Yan. Yung oposisyon niya, sabi ni Orlan, hindi kami papayag. Hindi kami papayag na hindi siya na mag-testigo siya na video conference. Dapat pumunta siya ng korte. Pinirwisyo na nga niya ako tapos nagbabayad pa ako ng abogado, 20,000 kada hearing. Tapos, hindi siya dadalo. Sa bahay lang. O, ngayon, ang pangkontra ni Orlan Mauricio, ganito. Kung papayagan si Daniel Fernando na tumistigo sa labas ng korte, kakalat yan. Nininkaris na natin, kakalat siya. At ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na magkakaroon ng mga hindi nakikita na mga quotes sa pagtitistigo. At magkakaroon ng teleprompter o di kaya idiot board. Ano ba yung idiot board? Yung nilalagay sa mga cardboard na hindi mo alam tapos binabasa ng television reader. Isa pa, mawalan din ang accountability kung payagan yon. Kasi hindi na ma-check ng court ang pag-abuso ng testigo na nasa labas ng korte. At sigurado marami siyang tao doon na hindi nakikita sa loob ng cellphone. At isa pa, yung opportunity na magsisinungaling ay malaki kasi hindi siya natatakot. Kasi wala sa tabi ng judge. Kasi kung si Paduano pang judge, contempt, kulong. O, yan. So, iniwasan niyang contempt. Hindi pwede. So, pwede na siya ngayon magsinungaling. Kasi hindi naman siya makukulong. Sabi ni Orlan, the only test of truth for any witness is personal presence in the delivery of the testimony. Dapat personal siyang present. At doon siya kakatayin ng mga tanong o cross-exam. Moreover, it is like giving the complainant the reward. Parang ginantipalaan mo pa yung taong ayaw tumistigo ng maayos sa loob ng korte at yung tao na nagsasampa ng libelo na wala ba nagbasihan, gagantipalaan mo pa. Yan po ang ibig sabihin. So, in other words, sabi ni Orlan Mauricio, judges have limited ability. Hindi na makita ng judge siya pag sa labas siya pag sa video siya magtumistigo. And it is harder to ensure the witness is not being coached. Oh. Hindi mo masigurado kung talagang mayroong nagdidikta sa kanya, nagtutulong. Or prompted or influenced off camera. At kung video conference, may impair ang assessment ng credibility. Mga non-verbal case cues such as body language, eye contact, and nervous behavior may be harder to observe. Siyempre, maliit na yung sa screen. So, technical issues for video quality can distort perception of the minor. So, kung bigla maghina ang internet, hindi na malalaman kung ano ang kanyang behavior. May risk din na external influence. Maraming testigo sa labas eh. Tapos may technical disruptions, internet connectivity issue, biglang babagsak. Mawala na naman ang testimonya. Madidelay. So video freezing can interrupt the flow of testimony. So next,
Reduce psychological pressure. Being physically present in court imposes a solemn atmosphere. So may takot ang testigo pag sinungaling kung sa loob ng korte. Pero pag sa labas, juror perception bias kung may juror. If the intended witness chooses not to be present in court, we move that he be cited in contempt for filing this frivolous, baseless, and harassment complaint intended as a strategic lawsuit to discourage public participation of these genuine public interest issues. So in addition, we move that his right to present his testimony be deemed waived. Hindi na papayagan magpresenta pa ng testimonya. Moreover, the complainant deprived the accused to earn income kasi kailangan umatin ang akusado. Kung hindi, ikukulong siya. Kaya, natanggal ang kanyang pagkakataon na magtinda. Kasi nanininda lamang itong akusado eh. And if the witness will not be physically present, he be ordered to refund the appearance fee of his counsel. Sa papabayad ngayon ang abogado ni abogado ng kalaban ni abogado ni Erlan Mauricio. So yan po. Ang abogado niya si Attorney Danilo P. Pilayo. O yan. So nakita niyo na. Bakit ayaw? Bakit ayaw? Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit ayaw dumalo. Tingnan ninyo ha. Kasi natunugan niya ata na ilalabas ni Erlan Mauricio at saka ng abogado niya yung Scorpio Nights na pelikula. Ito. Tingnan yung pauna ng Scorpio Nights. Ito. Tingnan niyo yan ha. Ayan, may sex yan sa loob ng kwarto. Ayan, pelikula. Yan mga isti na pelikula nung araw. Pumapasok pa sa moskitero ha. Aba, nakahubad ba yung babae? Yan siya, si Daniel Fernando, naninilip. Sa loob ng kanyang kwarto, nakita niya, bumaba siya ngayon. Sagdanan. Ayan, si Daniel Fernando bumaba, nanilip. Pabilisan natin ang playback speed. Ayan, si Daniel Fernando. Ayan ha. Ayan, nag-masturbate. Yan si Daniel Fernando. Yan ang itatanong ni Erlan Mauricio. Pag tumistigo siya, natatakot siya. Natatakot siya, hindi alam, hindi sigurado ko, hindi malalaman ni Daniel Fernando ano isasagot niya dyan. Scorpio Nights. Sabi ni Freddy Teresa. Yeah, Scorpio Nights. Tama ka kayo. So, yan po ang kinatatakutan niya. See, at least, magtatawag na lang ako, no? Okay. Si Edgar Nacion, Virgie Piquero, Edgar Nacion, Ginaline Isaac, tapos Ilma Ralios, Madyong gabi sa mga kabayan ko sa Bohol, from the place of the Chocolate Hills, si Melinis J, Singapore, tapos si Valerie Serna, Pipito Bato,
Good PM, Idol Toto, Tirador, Virador. Ah, tapos si kapatid ko, Dennis Causing, Emmanuel Chan, il-advise ang legal team ni Gobernador para magsampa ng kaso. Nanalo na siya ulit sa pagka-gobernador. Kaya dapat tumahimik na siya. Tama pa. Dapat hindi na kumaso. Andrea Gueco, watching from Singapore. Salamat po sa iyong palipad. Kayo po na mayroon po, paliparan nyo ako ng mga YouTube, mga stars. Ay, stars pala. Facebook pala yun eh. O, kahit stars, pwede rin. Si Efren Guhelde, si Fred Itorizaita, Scorpionage nga, Helen Baguio. So, si Prime Sabanya, Simbahon, pelikula yan. So, pelikula nga, dinownload ko lang kasi iyan po ang intention ni Orlan Mauricio na ipresenta sa testimonya pag umupo si Daniel Fernando. Para mapatunayan ni Orlan na malibog si Daniel Fernando, ipapalabas na yun. Para mapatunayan niya, pero hindi mo magagamit yun para patunayan kung siya ay babaero. Hindi, pwede rin, babaero. Ang hindi lang mapatunayan na totoo ba na may babae na wala siyang asawa o may babae asawa. O siya lang makapagsabi niyan. Wala, ang sinabi naman ni Orlan Mauricio, wala kang pinakitang babae na naging asawa mo sa Kapitolyo. Wala kang pinakilala ng mga anak mo. Ganun po. Sige, hanggang dyan lang. Yan po ang libel, no? Ang issue sa libel dito, kung mapatunayan na nagsisinungaling si Orlan Mauricio nang sinabi niya, halimbawa, sinabi na baog. Ang issue niyan, paano kung may papakitang bata? Sasabihin ni Orlan Mauricio, hindi, ipa-DNA test ko rin. Nakapatay. Hindi yan, hindi yan like lie detector test na mahilig sa lie detector test si Rapitol po. Akala niya nakakatulong yan. Hindi po, sa mga abogado, hindi ginagamit ng lie detector. Paano mo malalaman ang isang taong singaling? Cross-exam! Cross-examination, pag magaling ka na cross-exam, na nakita ko sa cross-exam na magaling, ay, ang isa dyan, si Alan Peter Cayetano, si Marcoleta. Nakita ko rin magaling din mag-cross-exam si Jervil Luistro. Kaya lang corrupt eh. Kaya lang corrupt si Luistro eh. Siya yung magsasalita na bibigay ng pera sa distrikto ng Bulacan. Ha? Walang ayuda kung wala si speaker! Yan. Hindi ko makalimutan talaga yan. So, Prime Sabanya Simbahon, Fred Itorizaita, edi baguhin ang pangalan ng Daniel Jacol. Ay, Gobernador Jacol! O di kasi Tatang Jim Jacol. Ano yan? Gobernador Jacol! Ay, nako. Kayong talaga mga government officers, wag po magiging balat sibuyas ang inyong mga mukha, ang inyong mga puso. Kasi pag gobernador ka o anong opisyal, hindi mo po mapagusto sa iyo ang lahat ng tao. Marami diyang iba ayaw sa ginawa mo. At tandaan mo lagi, sa ang pinakauna-unang doktrina sa libel sa Pilipinas, nasa isang desisyon na isinulat ni Justice George A. Malcolm, Amerikano na dito sa Pilipinas naging Supreme Court Justice. Pinawalang sala niya si Felipe Bustos. Si Felipe Bustos ay kinasuhan ng judge sa Pampanga na naninira sa judge. Di sinintensyahan si Felipe Bustos Jr. O mapila sa ngayon sa Supreme Court.
Sabi ng Supreme Court, karapatan ng lahat ng mamamayan ang tumuligsa sa lahat ng mga opisyal ng bayan. Bakit ka ako? Sabi niya, ito yung tanging pamamaraan para ma-check natin ang mga abusado. Kagaya sa flood control. Pag hindi ang mga tao nagrarally, kurakot din! Ikulong na yan! Mga kurakot! Ikulong na yan! Karapatan ng tao yan. Kaya nga nakasaad sa ating konstitusyon sa Article 3, Paragraph 4, nagsasabi, the right, no law, sabi na, no law, walang batas, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, and the right to peaceably assemble, and to redress the government and to petition the government to redress their grievance. Karapatan. Walang batas na maaring may pasa na bawalan na hulihin mo ang tao, parusahan mo ang tao na dahil siya nagrally. Walang batas, sinasabi. Ganon kataas po yung pagtingin ng ating konstitusyon sa batas ng pananalita kagaya ng vlogging, batas ng paglilibag kagaya ng dyaryo, at batas ng pagpalabas ng damdamin, freedom of expression. Sabi ni George Malcolm, the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Mas dugtong pa niya. Men in public life should not suffer. The balm of conscience must be sufficient to soothe the aching hearts. Tapos sinabi, men in public life must not be onion-skinned if being criticized for official conduct. Ganon. Ibig sabihin, lahat ng tao po ay may karapatan na i-criticize ang kanilang pamahalaan, mga opisyal ng bayan. Ganon po yun. Sabi na, sige, Fred Iturrasa, sa sunod, tawagin ko na, Governor Daniel Jacol! Aho! Sasabihin ng mga yung mga, ang pelikula ba yun? Aho. 300, no? Sabi 300, aho! Paano yan? Nahuli din ito nung COVID time. Si Daniel Fernando na pumuslit, hindi naman sila apur. Authorized na outside residence. Pumunta ng tipo-tipo sa Subic, nagparty, COVID. Kaya, aho! Paano yun ngayon, Daniel Fernando? Abangan ko yung hearing mo bukas. At kailangan hinahamon kita, magpakita ka sa loob ng korte. Hindi pwede yan na sa bahay ka lang mag-hearing. Kung dyan ka sa bahay mo, tapos video cam, nako. Natandaan ko noon si Congressman Noel Villanueva. Kilala to ni Harry King David. Kilala rin ito ni Pyra Lucas ng UPAC. Nang kinu-cross-exam ko sa kaso sa House of Representatives Electoral Tribunal. Ito si Noel Villanueva, congressman ng Concepcion, Bambang. Ano pang ibang kasama? Kapas. Sa Tarlac. Nagulat siya, nakita ko sa loob sa kamera. Nakasense ko may mga shadow.
May mga shadow. So, ang ginawa ko, Daniel Jacol, nag-motion ako sa Justice ng Supreme Court. Your Honor, I move that the witness be ordered to pan around the cellular phone so that we can know who are those persons whose shadows I saw. Nakita ko ng, ano ba anong nangyari? Nang pagkatapos ng motion, nakita ko shadow nagsitakbuhan. Palabas. Galit na galit sa akin si Congressman Noel Villanueva na ngayon ay mayor na ng Concepcion. Alam mo, yung Concepcion ay bayang sinilangan ni Noynoy Aquino yan. Ng mga Aquino. Pero hindi na umasinso dahil ang mga naging mayor dyan, mga kurakot. Kaya dapat din yan, ralihan din yan. Mga kurakot! Kulong na yan. Ganun. Sabi niya, it's midnight. Katoto, pwede ba kasuhan si Tolpo na isang US citizen sa paglabag ng US law? Yeah, kakasuhan niya sa US. Papadala nga ako ng communication sa Hawaii. Kasi sa Hawaii siya na gano'n. Tingnan ko kung saan. Kasi ang birth certificate niya, pinalabas na Hawaii galing. Nasa Hawaii siya pinanganak noong December 30, 1965. Ang totoong kapanganakan niya is August 10, 1963 sa Tacloban City. Tapos ang totoong kapanganakan niya ay siya ay Pilipino at hindi Amerikano. Ang kanyang tatay ay Ilocano. Nanay niya ay Cebuano. Cebuana kasi babae. So, pinalabas niya na US citizen siya. Ganun po siya. So, ngayon, mabuhay, kumusta ka na? You have the right to remain silent, Miss Governor Abdul Jacol. You have the right to hire an attorney who will write a demand letter for you. Ano na kayo mangyari bukas? Nagrereklamo sa akin si Orlan Mauricio eh. Kung hindi man daw, sabi ko, sa sulat nito, kung hindi sisipot, sa loob ng korte, ipa-strike out na lahat at saka mag-file sila ng contempt laban kay Gobernador Jacol. Yan lang tayo. Total, natawag ko na kayo lahat. Please don't forget to give me YouTube, yung mga palipad. Tsaka yung maging member sana kayo ng mag-apply kayo member sa aking channel at abangan nyo pinakamatinding mga pakulo natin doon. At magbigay tayo ng edukasyon. Edukasyon para magkaroon ng magandang kalkulasyon sa inyong kinabukasan. So, Brother Pipito Bato, magandang gabi po sa lahat. Balik kayo, titirahin natin marami pa tayong magandang topic. Baka si Tolpo naman ulit, balikan